Dumami daw mga kababayan yung mahirap sa third quarter ng 2023. So, paano yan, Mr. Maravillas? Yun kasi po mga kababayan na pagiging mahirap. Problema kasi yon ng ating pag-iisip. Hindi pa natin na iwawaksi sa ating isipan yung pagiging mahirap. Lagi nating sinasabi na mahirap yung mga Filipino. Di ba? Sabi nga po, sa natural law of attraction, narinig na po ninyo yan? Kung ano yung lagi mong sinasabi, yun ang mangyayari sa'yo. Mindset lang yan eh. Di ba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Tingnan ninyo yung mga tao na nagsabi na gusto kong yumaman. Gusto kong umangat sa buhay. Ayun, trinabaho nila yung kanilang ambisyon, yung kanilang pangarap. Then after years of sacrifices mga kababayan, pagtsatsaga, pagpupunyagi, naabot nila yung kanilang mga pangarap. Umangat sa buhay. Ganun lang po yon. Mindset lang po yon. Karamihan kasi po sa ating mga kababayan, yung mindset po sa mahirap. Yan tuloy. Sabi dito sa balita, more Filipino families consider themselves poor in third quarter of 2023. Sabi po sa survey ng SWS. You see, isisi naman ninyo ito sa ating Pangulong Bibi. Sino pa niya, Mr. Maravillas, yung sisisihin natin, kundi yung presidente? Kahit sino po ang umupong presidente, kung yung utak natin ay utak mahirap, walang mangyayari po. Kaya importante pong ma-educate talaga yung ating mga kababayan. Iwaksi natin yung mindset ng pagiging mahirap. Palitan natin ng mindset ng mayaman. Tama po? But before kong i-share sa inyo, mga kababayan, yung ating mga ideas, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating video para mabago yung mindset ng pagiging mahirap. At saka, wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Di ba may kasabihan po tayo? If you were born poor, it's not your fault. Kasi pinanganak kang mahirap. Pero pag ikaw ay tumanda at namatay na mahirap, it is your fault. Tama pa? Kasi ang ibig sabihin yan, wala kang ginawa para mabago ang iyong kalagayan. Nagpabaya ka kasi sa buhay. Yung gobyerno po, nagbibigay lang sila ng opportunities sa pamamagitan ng mga policies that are put in place para matulungan yung mga mamamayang umangat. Pero hindi man talaga yung gobyerno yung magpapayaman sa atin, kundi tayo po kung ano yung gagawin natin para gumanda yung ating buhay. Di ba? Kaya yun, tingnan ninyo, kahit sa mga bansang mayayaman, may mahihirap pa rin. Sa Amerika, in Europe, may mga mahihirap pa rin. Bakit po? Kasi yung mga mayayaman po, natutunan nila sa buhay kung paano yumaman, umangat sa buhay. Yung mga mahihirap sa mayamang bansa, ang ibig sabihin nun, hindi sila natuto. O kung hindi, nagpabaya sila mga kababayan sa buhay, dating mayaman, ayon, bumagsak yung kanilang kalagayan. Ganun lang po yon. So, importante po na ma-educate natin yung ating mga mamamayan. Yun sana yung trabaho ng ating DepEd to change the mindset of the Filipino people. Galing sa mindset ng pagiging mahirap, patungo mga kababayan sa mindset ng pagiging mayaman. Isinday po yung tutok ngayon confidential funds. Imbis tumulong po mga kababayan para mapaganda yung buhay ng mga Filipino. Ayun, nakikipagbangayan sa Congress. Inaaway si Martin. Diba? Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, kanda ko ba na mga kababayan,
sa pag-aasikaso para mapaganda yung ating ekonomiya. Pero sabi nga natin mga kababayan, depende pa rin kung paano mag-respond yung ating mga mamamayan. Yung mindset kasi po, importante na mabago. But before kong ibigay sa inyo kung paano mabago yung mindset ng ating mga mahihirap, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Ito po siya. Sabi po dyan, 48% of Filipino families rated themselves as mahirap or poor. 27% rated themselves as borderline by placing themselves on a horizontal line dividing poor and not poor. And 25% rated themselves as hindi mahirap or not poor. Self-rated poverty rose sharply in Mindanao from 54% to 71%. Yung lugar ni Inday. 1.8 million Filipino families are newly poor. Kaya kanda ko ba na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maayos po yung ating kabuhayan. Inaaway pa ni Maudigs. Imbis tumulong po mga kababayan, nanawagan pa na wag na niyang magbayad ng taxes. Dahil po sa issue ng confidential funds na binawi ng Kongreso kay Inday. So yun po, ito yung gustong mabago ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, todo-todo yung kanya pong pag-invite ng mga investors at massive yung kanyang programa para sa pabahay. Yung pambansang pabahay po, para matransform yung ating bansa na maging bagong Pilipinas. So sabi dyan, a social weather station survey results released Wednesday revealed that more Filipino households perceive themselves as poor in the third quarter of this year, up from 12.5 million in June to 13.2 million in September. Compared to June 2023, the percentage of the poor families rose by 3 points, from 45%, while borderline families fell by 6 points from 33%, and not poor families rose by 3 points from 22%, sabi po sa survey ng SWS. Ngayon, mas dumami yung mga nagsabing naghirap yung kanilang buhay sa Mindanao from 54% to 71%. Sa Metro Manila, mga kababayan, from 35% to 38%. Sa Visayas, from 57% to 59%. Pero the rest of Luzon, balance Luzon mga kababayan, bumaba from 39% to 35% na lang. Ngayon, Mr. Maravillas, di ano yung masasabi mo? Importante kasi na mabago yung mindset ng mga tao. At hindi kasi po itinuturo kung paano umangat sa buhay sa mga eskwelahan. Ito yung dapat na ini-introduce na bagong curriculum. Kasi yung mga pinag-aaralan natin na in school po, kung paano maging police, paano maging teacher, paano maging CPA, paano maging abogado, paano maging politiko. Pero hindi man po tinuturo paano yumaman. Yun ang hindi natin maintindihan sa klase ng edukasyon. Parang may sabuatan po, may konspirasi. Sa totoo lang po, yan ang diferensya. Yan ang sabi mismo ni yung author ng libro, si Kiyosaki, Robert Kiyosaki, yung Poor Dad, Rich Dad. Yun ang problema niya sa education system sa buong mundo. Ang tinuturo, kung ano-ano, tinuro ang maging engineer, tinuro ang maging teacher, tinuro ang maging doktor. Tama din naman yon. Pero hindi man tinuro kung paano yumaman. Di ba? Bahala ka sa buhay mo na magdiskubre kung paano yumaman. Kaya yung mga yumayaman po, mga kababayan, most of them natutunan na lang nila after sila na ma-expose in the real world. Di ba ganun pa? Kasi hindi man po tinuro. Itinago ng mga ng mga milyonaryo para sila lang yung mayaman at yung workforce po ay average lang. Kasi po pag yung workforce po
yumaman, hindi na nila pakikinabangan yon, hindi na nila pwedeng utusan. Alam ba ninyo na ganon? Ganon yung sabi ni Robert Kiyosaki po, author ng Rich Dad, Poor Dad. Pero i-share ko po sa inyo, paano ba? Ano ba yung strategy? Sabi dito po, 6 reasons rich people are rich and poor people are poor. I-share po ninyo ito. Number 1, sabi dyan, rich people anya think big, poor people think small. Kaya pala po, may mahirap kasi yung mindset nila maliit. Lagi kong sinasabi, think big. Ang madaling sabi, kailangan nating mangarap. Pag nangarap ka, mangarap ka na ng mataas. Pag ang pangarap mo ay maliit, ay talagang ma-achieve mo, maliit lang. Wala man pong bayad na mangarap, pero hindi yung pangarap lang. Kailangan gawin mo na ma-achieve yung iyong mga pangarap. Tama ba? Saktoan niya, Mr. Maravillas. Ayos yung lecture mo ngayon. Yan sabi dyan, no? Poor people anya think small and realistically, they never look past their potential or past their environment. Rich people understand that it takes a shot at the stars to truly become successful. Nangarap ng mataas. Tingnan ninyo po sa inyong mga barangay. Sino yung umangat sa buhay? Yung nangarap ng mataas. Nang hindi nila makita yung opportunity sa kanilang lugar, umalis, pumuntang Maynila, nakipagsapalaran. Di ba napakaraming kwento na ganon? Kahit sa pelikula po, sa mga drama, lumuwas ng Maynila. Pero hindi naman po lahat ng lumuwas ng Maynila naging matagumpay. Depende po kung inayos nila yung buhay nila. So, dalawang bagay ang pwedeng abutin mo. Pwede kang maging big boy o rugby boy. Magminalas ka sa Maynila po, rugby boy yung yung bagsak mo. Yung iba po, nag-abroad to look for greener pasture. Yan makikita ninyo sa barangay. Yung mga hindi gumalaw, pati yung buhay nila, kung hindi maintain lang yung dati lang, lumubog lalo. Naghirap. Pero yung mga umalis at naghanap ng opportunity sa ibang lugar, o kung hindi sa abroad, makikita ninyo ang lalaki na ng bahay. Yan dito sa amin po. Napakarami akong kilala na ganon. Kasi po nangarap. Tama po? That's simple po. Wala ka talagang gagawin para matupad yung pangarap mo. Talagang lulubog ka. Nasa mindset po yung pag-angat sa buhay. Pangalawa, sabi dyan, rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles. Yung mga mahihirap po, laging may reklamo. Kaya hindi umasinso. Ang focus niya yung obstacles. Yung mayaman yung mindset po. They look for opportunities. Pangatlo, rich people admire other rich people. Poor people resent rich people. Kaya ko nang ugali po ninyo, pag nakakita kayo ng umaangat sa buhay, nainggit kayo at nagagalit, talagang hindi kayo asinso. Di ba? Kasi yung mindset ninyo maliit. Para umangat sa buhay, dapat pag nakita ninyo yung neighborhood ninyo, yung neighbor ninyo umangat sa buhay, itanong ninyo, pare, anong meron? Pwede ba na i-share mo man sa akin yung secret mo? Bakit ka umasinso sa buhay? Baka pwede mo man ako matulungan, mabigyan man lang ng idea. Marami akong kilala rito sa amin. Hindi na po ako hindi na ako kinikibo. In-invite ko nga po sa sa grand launching ng aming Colossal Fitness Gym. Inis na ba ko? Ang siguro tingin nila baka niya magyabang lang sa
sa akin si Mr. Maravillas? Hindi ma-appreciate. Di ba? Kailangan marunong kang mag-appreciate. Yun pala ang karakter, yung mindset ng yumayaman, umaasenso sa buhay. Dapat marunong kang mag-appreciate. Yan po, malinaw. Rich people admire other rich people. Poor people resent rich people. Intindihan ninyo, mga lumubog na yung lumubog yung buhay sa third quarter, magbago na kasi kayo. Huwag mainggit. Ano pa? Sabi diyan, rich people promote themselves and their values. Poor people have a negative self-worth. Laging negatibo po yung pag-iisip. Marami akong kakilala. Sinishare ko sa kanila kasi nagtataka sila. Buti ka pa niya, Mr. Maravillas. Di siyempre, gusto ko rin tulungan kung ano nangyari. Sinishare ko. Gumaganon-ganon lang. Pero hindi man niya ginagawa. Sige lang ganon-ganon. Sabi ko ganito, yung technique, na-discovery ko ganito siya. Sabi ko, simulan mo na ngayon. Yan ang gawin mo. Inintay ko. 1 month, 2 months, 3 months. Hindi man po gumagalaw. Pinabayaan ko na. Di nga sila. Tapos hindi na ako kinikibo. Hindi ko man inaano. Di ba alam na inggit po, mga kababayan? Inggit yung namamayani sa kanyang puso. Imbis na matuwa. Ano pa? Panlima. Sabi diyan, rich people want to be paid based on results. Poor people want to be paid based on the time invested. Yung maisipin. Laging nagkikwenta. Di ba? Pag mahilig ka magkwenta ng kung ano-ano, magtanim mo na. Before ka magkwenta. Magtanim mo na, sabi nga, pag ano ang iyong itinanim, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng konti, konti ang aanihin mo. Magtanim ka ng marami, marami din yung aanihin mo. Ganun lang po yan ang buhay. Asa ka pa, konti lang yung trinabaho mo, gusto mong umangat sa buhay. Gusto mo, sweldoan ka ng mataas. Wala man pong ganun. Tingnan ninyo yung mga mayayaman. Yung mayaman ditong kaibigan ko, mga kababayan, may sariling mall. 3 hours lang yung tulog niya. Sa kakabilang ng kwarta. May sariling mall eh. Ganon. Hindi pala isip sa Hindi yung konting trabaho. Tapos nag-expect kang umangat sa buhay. Konti naman yung trabaho mo. Di ba? Yung mga mayayaman po, aros hindi matulog. Sige lang ang trabaho. Yung mga poor mindset, ngayon, todos los santos, mga kababayan, ayaw magtrabaho kasi holiday. Tingnan ninyo yung mga mayaman, may-ari ng mall, may-ari ng kung ano ng mga negosyo. Nag-take advantage sila ng undas. Bukas sila. Kasi bakasyon yung mga tao. Pupunta yan sa mga mall after na pumunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Ngayon, punong-puno yung mga restaurant. Di ba? Kaya mayaman sila. Yung mahirap po, ayaw na magtrabaho. You see? Holiday niya. Kaya kayo mahirap. Kahit po holiday, mga kababayan, kung nagkukonsumo tayo, kumakain tayo, di ba kahit tayo kumakain na holiday? Di ba parehas din yung konsumo natin? Holiday, hindi holiday, kumakain tayo. Nagbabayad tayo ng kuryente, ng tubig, na mamasahe tayo, ng mga renta. Tapos magbabakasyon ka at magwawaldas ka ng sweldo mo. Pagwaldas mo ng sweldo mo, pumunta ka sa mall, etc. Nagyaman si Henry C. Ay, patay na pala si Henry C. Yung essay po, yung nagyaman. Kasi rich mindset sila. Walang bakasyon. Sige lang ang gawa ng kwarta. Yung mahirap, sige ang waldas. Wala mang pumapasok na kwarta.
Nakita na ninyo kung bakit sila mayaman at yung mga nagsabing mahirap, mahirap kayo. Pang-anim, ituro ko po sa inyo yung sikreto. Hindi man ito sikreto. Actual po itong reality po ito na nangyayari sa sa buhay natin araw-araw. Rich people manage their money well. Poor people waste their money. Mahirap na nga, mahilig pang magwaldas. Di ba? Sa panahon ng fiestahan po, yung mga mahihirap, nangungutang. Pagkatapos, ipapakain sa kung sino-sino mga kakilala para magyabang. Yung mayayaman, ginagawa ba nila yon? Di ba hindi? During fiesta, sila po yung nagbibenta ng alak. Nagbibenta ng kung ano-anong pagkain na inyo pong ipapakain sa hindi man ninyo kaano-ano. So sila kumita, kayo gumastos. Yan ang dahilan kung bakit mayaman sila, kayo mahirap. Nakita na ninyo? Yung may-ari ng mall dito, hindi man po nagpapakain. Yung mga tao sa paligid, sa barangay, sige pakain po. Yung mayaman, hindi man nagpapakain. Sige lang ang negosyo. Ayan man lang po. Magbago na kasi kayo ng inyong mindset. Kaya tayo po rito, hindi tayo nahiya magtinda-tinda ng kung ano-ano. Firmax, firming and lifting cream. Yung iba, kinakantsawan ako. Kalalagi mo anyang tao, Mr. Maravillas. Beauty product yung tinitinda mo. Di pagtawanan ninyo ako. Di ba? Ito po, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuhan. Ganun lang po kasimple para gumanda yung buhay. Ito pa, Automax Radiant Serum, Revitalizing Serum. Sa mukha naman po, anti-aging siya. Kinakantsawan ako ng iba, lalo yung mga critics ko. Si ganyan tinda-tinda. You will look 10 years younger than your age po. Try ninyo. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Para sa mga cancer patients po, mainam po ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ngayon, dahil sa aming pagtinda-tinda, ito po yung resulta ng aming pagtinda-tinda. May gym na po kami, Colossal Fitness Gym. Yung ating mga mahilig sa pag-gym, matatagpuan po siya sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Kami po yung pinakamalaking gym dito. Ayan po. Occupied namin ito. 3 pwesto siya. 1, 2, 3. Pati roof deck po, okupado na namin po siya. Lagi na siyang matao po. Ayan po. Bukas siya kahit undas. Walang pahinga po. From 6 o'clock in the morning to 9 p.m. Yung iba, nasa lamirdahan kung saan nagpupunta. Waldas dito, waldas doon. Kami, naghanap buhay kami. Walang baka-bakasyon. Yan po yung anak ko na young entrepreneur, si Jilon. Sige lang ang hanap buhay po. Opo, for inquiries po, look for Jilon Maravillas. Contact number niya 0966-802-0949. So nakita na ninyo po, na-realize na ninyo yung pagkakaiba ng mindset ng mahirap at saka ng mayaman at kung paano umangat sa buhay. Makinig po kayo. Itong mga bagay na to, natutunan ko rin po. In fact, natuto po akong mabago yung aking mindset nang mapanood ko po si John Calob, yung isang isang success coach. May mga programa siya sa radyo diyan sa Manila. Pumunta siya rito, nabigyan ako ng ticket. Pinanood ko po, kahit matanda na tayo, we have to
to continue on educating ourselves. Hindi ko mo matanda na hindi na tayo magsusumikap. And because of his coaching po, ayun, nakuha ko yung technique. Maraming salamat po kay John Calub. So na-acquire natin yung mindset ng mga successful na na mga tao. Ayos, baguhin ninyo yung mindset ninyo from the mindset of the poor to the mindset of the rich. Discoverin po ninyo si Chinkitan. Natutuwa ako sa kanya. Panoorin ninyo si Chinkitan. Lagi akong nanonood sa kanya. Napakaganda yung mga turo niya sa investment, sa finance, sa pag-save po. Ganon. Yung libro niyang Ipunaryo, binabasa ko po. Dami kong libro. Yun ang nag-transform po sa amin. Pati sa anak ko. Pina-seminar ko po siya kasi hindi man siya tinuturo sa eskwelahan. Tama ba? Pag kayong mahiya, mag-aral. Kahit matanda na, mag-aral pa rin. Ako nga po, retired na. Kung kailan ako nag-retire. Doon ko po siya natutunan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.